At dahil dumadami na ang nakakatry ng pagluluto ng talong katsu, feeling ko nahuhuli na ako ay syempre, ayaw naman nating magpahuli ng bongga. So ayan, itatry na natin. So ayan, saktong-sakto meron akong talong sa bahay at itlog. Tapos merong breadcrumbs at harina. So go na yan. So ang kagandahan sa recipe na to is syempre affordable siya at mukhang masarap. Ang first step is ihawin ang talong, pwede rin naman pakuluan. Pero para sa akin, mas bet kong ihawin kasi nagkakaroon siya ng additional smoky flavor. After ihawin, nilagyan ko lang yan ng tubig para mas mabilis tanggalin ang kanyang balat o mas mabilis siyang balatan. Ganun. So ayan, so syempre binati-bati lang natin yan para ma-mix well together, and then nag-add tayo ng 5 pieces na magic sarap at 10,000 pieces na iodized salt, and then naglagay din tayo ng 5,000 pieces na ground pepper. Tapos ayan, mix-mix na yan all together. So ayan, masarap na yung timpla ng egg natin. Tapos yung flour, instead na ilagay ko sa bukod na plato, sinalo ko na rin sa itlog para wala nang dagdag hugasin pa. So ayan, make sure lang nakahaluin nyo siyang mabuti at hindi mamuo yung flour. Tapos ayan, babalatan na natin ang ating grilled talong. Tapos ayan, pipit-pitin lang natin dyan. At habang pinipit-pit natin, minimake sure din natin na walang bantay yan. Kasi ayaw naman natin makakain ng bantay ng talong. Alam niyo naman, minsan may mga nakatira sa loob ng talong. At ito na nga ang magpapa-level up ng ating tortang talong, ang ating breadcrumbs. At dahil nga sa breadcrumbs ay hindi na siya tatawaging tortang talong, kundi talong katsu. So ayan, dinip na nga natin ang ating talong sa ating egg mixture. At syempre, para mailuto natin to, edi kukunin na natin ang ating pan na gagamitin para mapainitan na yarn. And syempre, maglalagay tayo ng katamtamang dami ng oil. At ayan, sausaw na natin ang ating talong mixture sa ating breadcrumbs at iprito na yarn. Ganun lang kadali, sobrang dali, 'di ba? Pero wag niyong lalakasan ng apoy, baka masunog ang labas at mahilaw naman ng loob. So medium heat lang ang kailangan natin. At kailangan perfect ang init ng mantika para hindi sipsipin ng ating talong ang ating oil. Ayan, 'di ba? Sobrang bilis